pong mga Bible sa 1 Thessalonians 3:12 to 13. Okay, 1 Thessalonians 3:12 to 13. Okay. So, ang sabi po dyan, "And the Lord make you to increase and abound in love one toward another, and toward all men, even as we do toward you, to the end He may establish your hearts unblameable in holiness before God, even our Father, at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints." No? At pagdating to sa Ephesians 2:4, so buksan po natin yung Ephesians 2:4. Okay, ano po ang sabi diyan? Okay, Ephesians 2:4. "But God, who is rich in mercy, for His great love, wherewith He loved us." So tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa buhay at kalakasan. At muli, Panginoon, diadalangin po namin ang pagkilos ng banal na Espiritu. So dalangin po namin, Panginoon, na kami po ay pagpalain ng inyo pong salita ngayong umaga. So dalangin din po namin, Panginoon, kayo po ang magpatawad sa aming mga kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa. Dalangin po namin, Panginoon, na ang Holy Spirit ay patuloy na kumilos sa bawat isa at kami ay makasumpong ng biyaya sa inyo pong harapan. So, we pray also, Panginoon, sa mga mayroong sakit. So dalangin namin, Panginoon, kayo po ang patuloy na magpagaling sa kanila. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, naming sariling Diyos at sariling tagapagligtas. Amen and amen. So dito po, ang title po ng ating pong pag-aaral ay Abounding in Love. So abounding in love, so ang sabi diyan, we must abound in love. So ang meaning po nito ay abundant or very plentiful. Yun po yung abounding in love, no? So ano po, minsan meron pong mga klase po ng pag-ibig na ginagawa ang bawat isa, no? Or so dito po meron po tayong makikita na yung pong word na love ay binanggit sa banal na kasulatan na almost 311 times yung word na love. No? At isa na rito ay ginamit ito ng Diyos. Number 1, God. Yung pong paggamit niya ng love dito, ay ito po yung tinatawag na agape love. Means sacrificial love na ginawa ng Panginoong Jesucristo. Yung deepest love to mankind. So iba po ito yung trato ng Panginoon sapagkat yung agape love ay ibinigay niya mismo ang kanyang buhay, no, para sa atin. Ito po yung agape love na sinasabi ng banal na kasulatan. So meron din pong tinatawag na love sa ating family. So ito po ay tinatawag namang storge, no? Means natural love or yung pong tinatawag na familial love, mother and daughter love. Okay, at dito ay yung merong concern, no, sa isang family. And that is the love na dapat po nating ipakita sa ating family, no? Yung natural love, at ito ay nangangahulugan ng mga basic needs, no, ng ating family. Yung ating basic needs, no, masabi po natin na ito po yung sinusupply actually ng Father. Food, shelter, yung bahay, and education. No, at yung pang-apat ay yung spiritual. Yun po yung sinusupply ng Father. At dito sa panahon ngayon ay halos mother and father na yung nagtutulong sa ganito sa pagbuo ng isang family. No, yan po yung storge love. No, yung number 1, agape love, no, sa Panginoon yan. No, at yung storge love naman ay ito yung sa family. No, at meron pang isa, yung phileo love. No, this phileo love, ito ay para sa church.
and friends natin. So it means brotherly affection, or yung pong tinatawag na tayo rin po ay merong concern sa bawat isa na sila po ay lumago. So that is phileo love. So meron naman dito love na iba naman yung love na tinatawag sa word. Yung word, so napakaraming gumagawa nito, no? Yung word love, no? Or tinatawag na eros. Kapag sinabing eros, it's erotic, no? It is sensual love or sexual desire. So, yung meaning ng love sa word ay very erotic, very lustful. So, nandito yung tinatawag na adultery, fornication, homosexuality, bestiality, sexual immorality, no? At kasama na rin dyan yung love at first sight. Minsan, sa love at first sight ay nagkakaroon ng tinatawag na kasalanan. Kaya nga, kung i-differentiate natin, yung worldly love o yung eros love ay hindi maganda po ito. Dapat po, yung ating pag-ibig, love natin ay base sa sinasabi ng salita ng Diyos. Na yung ating pagmamahal ay tayo po ay ang Diyos ay natutuwa, no, sa ating ginagawa. So marahil ang advice ng Bible dito ay yung pong tinatawag na kasal muna, kasal. Okay? Wedding bago yung mga tinatawag na worldly lust or yung tinatawag na sensual lust. Okay? So unlike do sa husband and wife love, so yun po ay meron ng basbas ng Diyos, no? So kaya mapapansin po natin na yung pong pag-ibig ng Diyos ay na-demonstrate to sa bawat isa po sa amin. No? So number one, how can God demonstrated His abounding love toward us? So number one, the abounding love of God for sinners to be saved. Nais ng Diyos na tayo po ay maligtas. No, yan po yung pinakapag-ibig na ginawa ng Diyos sa atin, na ayaw niya na ang bawat isa sa atin ay mapunta sa hell. No, ayaw niya na ang mga tao ay patuloy sa kasalanan. No, ayaw ng Panginoon na yung kasalanan ang manguna sa atin. Sa panahon ngayon ay napakataas na ng kasalanan sa buong mundo. So mababalitaan lang natin ngayon, we have rumors of war, no? At nandiyan na yung kababalita lang last week, I think yung naputulan ng hinlalaki. Okay, that is China. Okay, China sa Philippines. Okay, so hoping na ito ay hindi magdiretso, no, yung medyo hindi magandang gawain, no? Okay. So kaya nga patuloy po nating ipag-pray, no, yung ating bansa at maging yung pong ibang bansa, no, dahil sa mga nangyayari. So nais ng Panginoon na tayo ay magtamo ng kaligtasan na galing sa Kanya. Kaya nga, kung mapapansin nyo, napakaganda ng langit. Daang-daang o libo-libo ang nagpapaypay sa ating Panginoong Jesucristo sa langit. At napakaganda ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Pero, iniwan niya ang langit ni Jesus Christ. At siya ay nagpunta ng Calvary. No, doon siya ay ginawa ng hindi maganda. No, siya po ay sinaksak sa tagiliran, dinuraan, no, at nilagyan ng koronang tinik, no, pinagbuhat ng almost 100 kilogram na bigat ng krus, wooden cross. No, pero mapapansin mo natin, this is because of love ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. That is the love of Christ sa atin. Iniwan niya yung ganda ng langit. No, at siya po ay namatay para sa atin. No, yung kanyang dugo po ang nabuhos sa bundok ng Kalbaryo.
No, kaya ang sabi po dito, secondly, the abounding love of God, the Father, by giving His only Son. No, kaya nga, namatay ang Panginoong Jesucristo para sa atin. At kaya nga, meron po tayong katubusan sa lahat po ng ating mga kasalanan dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ito po yung sinasabi ng Panginoon, no? Meron tayong leaflets dyan na ating pinamimigay. Paano po ba ang maligtas? So, napakasimple lang po na kung paano po tayo maligtas. Ang sabi po sa Ephesians 2:8 and 9, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast." Na yung pong kaligtasan natin ay sa magitan ng biyaya lamang ng Diyos. Noon sabi sa banal na kasulatan, yung ating pong mga kasalanan ay ating pong pagsisisihan. No, yan po yung number 1, repentance, pagsisisi ng ating kasalanan. Na kapag po tayo ay nagsisi ng kasalanan, ang Diyos ay papatawarin po tayo sa lahat po ng ating mga kasalanan. Then after that, so pwede na po nating tanggapin si Kristo sa puso natin. So halos dalawa lang ang formula. Number 1 ay repentance at number 2 ay acceptance. We need to accept Christ as our Savior. No, kaya nga meron tanong, lahat po ba ay nilikha ng Diyos? Opo. Lahat po ba ay anak ng Diyos? Hindi po. Yung pong anak lang ng Diyos ay yung tumanggap sa Kanya bilang sariling tagapagligtas. No, sabi po sa John 1:12, "But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God." Datapwat ang lahat ng sa Kanya ay nagsitanggap. No, yung pong mga tumanggap kay Kristo, lahat ng sa Kanya ay tumanggap ay binigyan sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. So yan po yung kagandahan po na simple lamang po yung kaligtasan na ibinigay ng Panginoon. We need to repent, magsisi ng kasalanan, and to accept Christ as our Savior. No? At kung tayo po ay makapag-decide na, so pwede po natin gawin yan mamaya. No? After the service, kung meron pong nais sa inyo na tumanggap kay Kristo bilang sariling tagapagligtas. No? Ito po yung purpose ng Panginoon when God demonstrated His love. Ang sabi rito, by giving us joy and abundant life. No, binibigay niya sa atin yung katuwaan. Nakikita niyo po yung mga tao ngayon, napakataas ng score ng mga tao, lalo na doon sa tinatawag na suicide sa gitnang Amerika. Napakataas ng rate ng mga suicide. Bakit? Kasi wala po silang joy. Yung joy po nila ay nakabase sa mga binibigay ng sanlibutan. Yung kanilang joy ay nakabase at happiness doon sa mga tinatawag na vices. No? At kapag wala ng pera, wala ng pambili ng mga vices, nandun na yung tinatawag na suicide. Dahil wala silang joy. Hindi katulad ng mga mananampalataya, no, tayo po ay meron po tayong kaligayahan sa ating puso sapagkat si Kristo na ating tinanggap, no, ay meron tayong kaligayahan. There is joy in our hearts. No, at yung emptiness natin bilang human, no one can feel. Wala pong makakapag-feel niyan kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga, there is a vacuum in our heart that no one can feel except God. Hindi ito makukuha ng mga bisyo, hindi ito makukuha ng drugs, ng wine, hindi makukuha yan ng iba't ibang mga bagay at kasalanan. Si Jesus Christ lang ang makapagbibigay sa atin ng joy at ng abundant life. No, at yun po ay yung nais ng Panginoon. So dito po sa ating po binasa, sa ating verse, no? So makikita po natin diyan na how can we prove that we really love God? So
So paano po natin maipuprove na mahal po natin ang Diyos? Number one, abounding in love toward another. Yung po yung sinabi sa atin pong binasa kanina, 1 Thessalonians 3:12, ang sabi po rito, and the Lord make you to increase and abound in love one toward another. No, dapat po ay, kung ating minamahal ang Diyos na hindi natin nakikita, ay dapat mahalin natin yung mga tao na nasa paligid natin, na nakikita natin. So how can you love God na hindi mo nakikita? Itong mga tao ay hindi natin minamahal. So ito po ay ina-apply sa bawat isa, hindi lamang po dito, kundi maging sa labas. No? We need to love one another. Okay, toward another. Okay? So ang sabi nga diyan sa ating verse, hindi lamang po diyan sa toward another, so but also abounding in love toward all men, sa lahat ng mga tao, even our enemies. So dapat pa rin natin silang mahalin. Okay? Sabi po sa Bible, love your enemies. Okay, napakahirap gawin pero yan po yung sinasabi ng banal na kasulatan, sapagkat kung tayo ay gaganti sa ating mga enemies, wala nang time para sila ay maligtas. So ang goal natin is to love them and to share them the word of God. Sabi nga, go ye into all the world and preach the gospel. Yung pong gospel na binabanggit dito ay yung death ng ating Panginoong Jesucristo. The death, burial, and the resurrection of Christ. Ang sabi rito, ito kung mapapansin nyo, sa Matthew 5:43 to 44. Matthew 5:43 to 44. So ang sabi po diyan, you have heard that it hath been said, thou shalt love thy neighbor. So mamahalin po natin yung ating mga kapitbahay, okay, neighbor, okay? And hate thy enemy. Okay? But I say unto you, sabi ng Panginoon Jesucristo, subalit sinasabi ko sa inyo, love your enemies. Bless them that curse you. Do good to them that hate you. And pray for them which despitefully use you and persecute you. Isipin nyo, iba ang Panginoon, yung karakter ng Panginoon. Iba yung pinapagawa sa atin. Bakit ganito? Dahil ginagawa tayo ng Panginoon na dakila sa ating kapwa. Ginagawa tayo ng Panginoon na example. Ginagawa tayo ng Panginoon na peculiar people, kakaibang mga tao. Ginagawa tayo ng Panginoon na ambassadors of Christ. Tayo po ay bilang anak ng Diyos, we need to love our enemies. Bless them that curse you. Yung sumusumpa sa'yo, i-bless mo. Okay? Yun po yung sinasabi ng banal na kasulatan. At yung namumuhi sa'yo, gagawan mo ng mabuti. Okay? Kaya nga, merong isang example nga na yung isang kapitbahay niya ay hindi maganda yung trato sa kanya. Minsan, nagtatapon ng basura dun sa gilid nila. Nagtatapon ng basura yung kanilang kapitbahay. At dumadami yung langaw. So, inis na inis siya. Maraming ginagawa yung kapitbahay niya na hindi maganda, yung neighbor. Pero siya ay Christian. Ang ginawa niya ay siya ay nagluto pa ng masarap na pagkain at pinakain pa yung neighbor niya. Okay. So nagtataka yung neighbor niya, bakit ganito kaya? Ginagawan ko na siya ng hindi maganda pero yung pa rin ang balik niya ay napakaganda. Tapos bandang huli, in order to make the story short, nagtanong ko yung kapitbahay bandang huli, saan kayo napupunta? Sabi sa church po, kami po ay sumasamba sa Diyos. Then sila rin po ay nakasama because of the testimony. Okay? Because of the testimony. So yun po yung kagandahan. Ito po yung
yung sinasabi ng Panginoon, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you. Sa atin, parang iba yung nangyari, no? Pag enemies, parang sinusumpa natin, di ba? Minsan sinasabihan natin ng hindi maganda. Sana ay madulas siya. Sana ay ma-accident siya, di ba? Minsan gano'n. So, wag po natin gawin yun. So, ipag-pray lang natin siya, no? At bandang huli, ay ang Diyos naman yung magbe-bless sa atin, no? At ang sabi dito, yung lahat na nagpe-persecute sa atin, dapat nating ipanalangin. Okay? Sino rito may mga kagalit? Huwag nyo nang itaas ang inyong kamay. No? Meron talaga tayong mga kagalit, pero dapat mo nating ipag-pray. Okay? Hindi natin, baka iba sa atin ipag-pray na mamatay, no? Huwag gano'n. No? Kapag dapat ay patuloy pa rin natin silang mahalin. Okay? Number 3, yung sinasabi sa Bible, abounding in love toward you. So, ang ibig po sabihin dito ay ang sabi po rito sa 1 Thessalonians 3:12, and the Lord make you to increase and abound in love one toward another and toward all men. No, binabagit all men, even as we do toward you. No, ito po ay tumutukoy sa mga disciples, no, sa mga elders, no, sa mga pastors at new converts na dapat ay magmahal din tayo sa kanila. No, okay? So yan po yung pag-ibig na nais ng Diyos sa atin. So sabi nga, wag natin silang pabayaan. It is the kind of love from the apostles, no, sabi rito sa comment, it is the kind of love from the apostles to have great concern for their spiritual life with God. Yun po yung tinutukoy doon. Not forsaking them, not to leave them alone, but to love them as men of God. Pray for them and do them all the good things and love they needed. The love of the apostles, pastors, deacons, and those with him abounded more and more towards these saints, and they were more abundantly desirous of seeing them. So, we need to abound in love, no, towards dun sa mga leaders, no, sa mga deacons, at sa mga elders. So, yun po yung nais ng Panginoon. Sapagkat ito po yung guidance na binibigay po sa atin ng Holy Spirit, is to love everyone. So, mahalaga din po, yung love natin sa kanila ay sila ay makasumpong ng kaligtasan. Kaya dapat din ay ma-share natin yung Word of God sa kanila. No? At ang sabi nga rito, kapag share po natin yung pong salita ng Diyos sa kanila, sila po ay matutuwa. No? Dahil yung Holy Spirit ang pupunta sa kanilang heart. No? So kaya nga kapag po sila ay nakatanggap na sa Panginoon, magkakaroon po sila ng peace of mind, no? At magkakaroon sila ng joy sa kanilang puso. Yung comfort. No, sabi po sa John 14:26, John 14:26, ang sabi po diyan, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. So ito po yung sinasabi. Kaya nga, meron tayong taga-aliw sa atin. Hindi tayo masyadong malulungkot dahil nandyan yung Holy Spirit po sa atin. No? At tayo po ay lagi niyang binibigyan ng katuwaan. So ano po ba yung mga practical ways na dapat po natin gawin habang tayo ay nagmamahal? So number 1 po ay walk with holiness. No, tayo po ay lumakad ng merong kabanalan sa habang tayo po ay nandito. Ang sabi nga sa 1 Thessalonians 4:1-6, ang sabi po rito, furthermore, then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus,
that as you have received of as how you ought to walk and to please God, so you would abound more and more. For you know what commandments we gave you by the Lord Jesus, for this is the will of God, even your sanctification, that you should abstain from fornication, that every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor, not in the lust of concupiscence, even as the Gentiles which know not God, that no man go beyond and the proudest brother in any matter, because that the Lord is the avenger of all such, as we also have forewarned you and testified. So isa po sa binabanggit ng Panginoon, no, yung walking in the holiness of God, na maiwasan po yung iba't ibang klase ng kasalanan. No, we need to walk in love and walk in the holiness of God. So yan lamang po yung pong ating pag-aaral ngayong hapon, at tayo po ay manalangin. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat po muli sa buhay at lakas. Maraming salamat, Panginoon, sa aming pong mensahe ngayong umaga na we need to abound in love, Panginoon, sa inyong pong harapan. At kasama po rito, Panginoon, na kami po ay patuloy na masanctify, Panginoon, maging holy sa inyong pong harapan. So dalangin po namin, Panginoon, na ang lahat ng mga klase ng mga kasalanan na aming alam, Panginoon, ay aming maiwasan at aming iwaksi. So dalangin po namin, Panginoon, kayo po ang manguna sa aming puso, sa aming buhay, Panginoon, upang kami po ay hindi magkasala laban sa inyo, sapagkat mahal namin kayo. So dalangin po namin, Panginoon, ang mga mananampalataya na narito. So dalangin namin, Panginoon, kayo po ang kumilos sa kanilang buhay. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang kanilang trabaho. Dalangin po, Panginoon, kayo po ang mag-bless, Panginoon, ng mga students na narito sa kanilang pag-aaral. Nawa, Panginoon, kayo po ang magbigay ng knowledge and wisdom. At katulad po ng inyong pong sinabi, if any of you lack wisdom, let him ask of God. So dalangin po namin, Panginoon, kami po ay humihingi sa inyo ng awa at ng grace, na kayo po ang patuloy na magpala po sa amin. Kapagkat ang lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, na aming sariling Diyos at sariling tagapagligtas. Amen and amen. So maraming salamat po sa inyo pong lahat. And this time,